Pag-usapan po natin 10 bagay na delikadong gawin ninyo kapag gutom. Yung mga bawal gawin, medyo bawal kainin or inumin kung gutom kayo, kung walang laman ng tiyan. I think marami sa inyo nagkakamali dito. Ingat po tayo lalo na sa number 5, number 6, number 10. Oo, medyo deadly tong 6, 5, 6, and 10 Number 1 na pagkain na dapat medyo mag-iingat tayo pag walang laman ng tiyan, spicy foods. Kung masyadong spicy yung pagkain tapos empty stomach, case to case, depende kung kaya tanggapin ng tiyan nyo. Pero yung iba hindi kinakaya, nagtatae, sumasakit ang tiyan. Kasi ang spicy foods, yung sobrang anghang talaga, may capsaicin. Kaya nga iba, pag kumain nga ng sili, pangontra nila gatas Kung gusto nyo kumain ng spicy, iba muna kainin. Last na kainin yung spicy. Number 2 na dapat medyo iwasan, ito gawain ng kababayan natin, iinom ng kape, walang laman ng tiyan, yun lang. Subukan nyo po kung kaya nyo, pero mas maganda po talaga kung iinom kayo ng kape sa umaga, may tinapay, may breakfast, may almusal. Kasi ang kape, acidic siya So kung meron kayong acid sa tiyan, kung may acid reflux kayo, may gastritis kayo, nakakataas siya ng acid sa tiyan. Pati yung cortisol or stress level nakakataas din. Pinakamaganda, kumain muna kayo ng almusal, tinapay, gusto nyo kanin, ulam, tsaka kayo uminom ng kape. Mababawasan yung acidity. From 100%, magiging 30% na lang yung pagka-acidic ng kape pag may lamang antiyan po ninyo. Number 3, ito gawain ng iba. Multivitamins, di ba? Kaya nyo ba uminom ng multivitamins walang laman ng tiyan? Ako, minsan tinatry ko, pero yung iba sumasakit na ang tiyan. Lalo na kung ang lalaki ng multivitamins mo, sasakit yan, masusuka, may nagtatae. Lalo na kung meron kayong history ng irritable bowel, yung makuluan tiyan tulad ko. Ang mahirap pang inumin na vitamin pag walang laman ng tiyan, vitamin C. Diba? Ascorbic acid. Kasi sinabi na nga acidic, ascorbic acid. Iron. Nako, iron. Nasakit sa tiyan ng iron. O yung mga potassium supplement ni Doc Lisa. Ang sakit-sakit sa tiyan ng potassium soup. So, vitamin C, iron, potassium, calcium. Ako nakakaya ko yung calcium pero yung iba daw masakit din daw yung sa tiyan yung calcium. So, kayong vitamins, mas maganda may laman ng tiyan. Number 4, chewing gum. Mahilig ba kayo mag-chewing gum? Pag nag-chewing gum kayo, walang laman ng tiyan, ang feeling ng tiyan nyo kasi kumakain ka Pag kumakain tayo, nagpo-produce ng acid ang tiyan. So, pag nag-chewing gum ka, magpo-produce din yung acid ang tiyan mo. Pero wala kang kinakain. So, tataas yung risk mo magkaroon ng gastric reflux tsaka ulcer. Ito, number 5, ito delikado. Number 5, walang laman ng tiyan, pain reliever. Nako, delikado po. Pain reliever, aspirin, mefenamic acid para sa kirot, ibuprofen, walang laman ng tiyan, very high risk po. Pwede mag-ulcer, mag-bleeding, mabutas ang tiyan, masisira ang lining ng stomach. Actually, kahit inumin mo tong pain reliever after meals, tapos kumain, may danger ka nga ma-ulcer dito, lalo na kung walang laman ng tiyan. Kasi yan po talaga side effect ng pain reliever. Tulad na sinasabi ko sa inyo, wag basta-basta iinom ng pain reliever, pwede masira ang tiyan, magka-ulcer, mag-bleeding, at pwede mag-kidney problem. Okay, doble ang tama niya. So, kung iinom kayo, dapat nireseta ng doktor at 3 days o konting araw lang. Hindi yung tuloy-tuloy. Number 6, mas delikado pa to. Alak. Sino dyan? Subukan nyo minom ng alak, diba? Yung mga manginginom, gustong-gusto uminom ng alak, empty stomach. Sobrang bilis malasing nito. Kasi walang pagkain ng tiyan, tapos uminom ka ng maraming alak, talagang papasok agad sa dugo. So yung blood level, pag kinunan ka ng dugo, ang taas ng alcohol level mo, bawal ka mag-drive. Pag nag-drive ka, mahuhuli ka. Pag sa Amerika yan. So,
drunken driving, pwede kang mabangga, mabilis malasing, mabilis magka-hangover at toxic na sa brain. Diba? So, kaya hindi po maganda. Dapat ngayong alak, kung iinom man kayo po, konti-konti lang mabagal. Para may chance yung liver ma-metabolize. Tapos, after meals. Pwede rin magkaroon ng alcoholic ketoacidosis. Delikado po yan, comatose. Number 7, pag gutom, medyo ingat sa workout, exercise, jogging. May mga tao ngayon, actually controversial to, may pro and con. Merong iba nag-exercise, sinusubukan nila yung fasting, walang laman ng tiyan. Ewan ko lang kung paano nila kinakaya. Yung iba nag-hypoglycemia, bagsak ang blood sugar, pero iba kaya. Tsaka pwede maka-affect sa performance and effectivity nyo. Normally, ang pinaka-normal, kahit ano namang sports, kakain ka muna ng konti o light meal, 1 to 2 hours para may energy ka, di ba? Yung iba nga, kinakain puro carbohydrates. Nakita ko spaghetti bago mag-basketball, bago mag-tennis ng mga matagalan. Number 8, ito yung mga hindi naman kakainin, mga bawal gawin mentally, emotionally, pag gutom, pag mag-shopping, pagpunta kayo sa supermarket, nako, gutom na gutom, kahit ano, makukuha yung malaki ang puro unhealthy food, mapipili, malaki ang gagastusin, lalo na yung mga anak ninyo, nako, gutom, dalhin mo sa supermarket, lahat kukunin yan. Hindi na maka-decide. Pupunta ka sa restaurant, gutom na gutom, mapapa-order ka na marami. Meron kang importanteng desisyon sa pera, away mag-asawa, gutom, mag-aaway kayo lalo. Kumain muna bago na lang mag-away muli. Number 9, ito medyo mag-iingat din sa number 9, antibiotics. Merong mga antibiotics kailangan after meals. Yung common na antibiotic, yung amoxicillin, masakit sa tiyan na amoxicillin makulo, di ba? Naka-amoxicillin, medyo mas malambot ang dumi nyo Maraming magkakapatid to, amoxicillin, doxycycline, tetracycline, kahit itong mga azithromycin. Dati, na-hospital ako dito sa azithromycin dati. Nakainom ako, walang laman ng tiyan. Ang side effect pala, diarrhea, grabe. Talagang tubig ang lumabas. So, mas maganda talaga yung gamot kung hindi ka sure after meals. Kung hindi ka makakain, kumain ka na lang saging, 1-2 saging, pantapal sa tiyan bago ka uminom ng antibiotic. Number 10, gamot sa diabetes. Okay? Normally, ang gamot sa diabetes, metformin, okay lang ang metformin, huwag maniwala sa fake news, para na ako sirang plakay. Metformin, pwede inumin, basta reseta ng doktor ninyo. Usually with meals yan. Yung mga ibang gamot sa diabetes, mga sulfonylurea, yung mga glycoside, glipizide, diamicron, yan po with meals. Kasi nga, iniinom mo tong gamot sa diabetes, pampababa ng blood sugar. Tapos wala kang kakainin. Di ba bagsak blood sugar mo? Dapat nga, ang kain mo, sinasabay doon sa gamot para habang kumakain, hindi masyado tataas yung blood sugar mo. Tapos sa diabetes, dapat ang kain nyo, regular lang, pa konti-konti, buong araw, umaga, konting merienda, tanghali, konti din, sa gabi, konti din, pa konti-konti, para hindi yung spike yung blood sugar, no? Okay, ha? Ingat po tayo dito. Yung mga sinabi ko, yung multivitamins, walang laman yan, baka kakayanin nyo, pero yung mga pain reliever, yan, hindi po pwede yan. Alak, hindi pwede, walang laman dyan. Itong mga antibiotic, masakitan dyan. Tsaka itong sa diabetes, ingat tayo kasi pwede rin bumaba masyado yung blood sugar. Sana nakatulong tong video. Kumain, very regular, at pa konti-konti para maging mas healthy. Salamat po.